Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano nagpagdehado yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Hi, Speaker! Po, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na mag-file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matatawag natin karumal-dumal talaga ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiyak na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong papabor po ba sa inyo? Ulan po. Pwede pa yung Well, sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. No, yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Busbat, tanong. Pero pagka-record ulit, ano po yung mga sinampan yung kaso? Saan si Atty. Topacio? Very briefly, it's falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law. Particularly, Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury.
Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Sakit. Ganun po kalaki ang injury. And presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Palap lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Di po. Nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office, pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction kasi may 3019 na no? 3019 na minabuti na po namin to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Okay. Last question. Wala na? Okay na? Maraming salamat, Attorney. At Jimmy. Nakahabol pa tayo. Nagkasalamat. Okay. Thank you. Nagkasalamat. Uy, baka maulan na yun. Patingin ng kopya, kahit yung main part, bigyan ko ng kopya. Salamat ba? Thank you. Kong, balikan natin si Kong. Kong. Yes, ma'am. Sir, tumatakbo kayo ngayon na vice ng Davao del Norte. Opo, tama po yan. Hindi kaya sabihin ng mga tao na politika lang ito. Hindi, wala namang probinsya lang yan. Oo, ano ba naman yung issue doon sa probinsya? Hindi na makasama ito. So, sir, may mga nagtatanong, okay naman po kayo ni dating Pangulong Duterte? Oo, wala kaming problema. Yun na po. And sir, handa po kayo to see this through? Alam mo, Trixie, ito naman yung kahit tignan mo yung record ko, wala pa akong hindi tinapos na away. Inumpisahan natin ito, tatapusin natin ito. Yan ang gusto kong kakampi. Yan po yung kailangan natin nakakampi. Hindi umuurang tapos tatapusin yung laban. Sir, maraming salamat po. May mensahe Maraming kayo sa salamat. tama. May mensahe po kayo? Well, sa akin naman, mga kababayan, sana huwag tayong patulog-tulog sa mga panahon na ito. Dahil harap-harapan po, ninanakawan talaga ang bayan. Harap-harapan, kawawa yung mga tao, hirap ng buhay. Tapos mayroong mga tao dito na kung magnakaw, bilyon-bilyon. Pag yung mahirap, magnakaw, kahit 1,000 kulong. Ito, bilyon-bilyon, nakakiti pa, nakasakay pa ng private plane. Kailangan naman ng hustisya rito. Maraming salamat po. Thank you. Magpa-follow up kami habang mag-progress ito. Gusto kayo? Okay naman. Salamat po. Kamusta daw sabi ni Brad? Sige po. Tagal ko din nakita yun. Last time, nakita ko tayo sa Iloilo. Sabihan ko. Oo, yung reunion sa meron ngayon, di ba? Oo. This year yata. Okay, sige po. So, actually si Kong matagal na nating kaibigan yan. Hindi lang halata kasi hindi tayo nananamantala. So, naalala ko nung speaker si Sir, nasa yung ibang complainants natin. Si Sir, nakausapin ko. Sir, pwede ma-interview? Sir, pwede? Ano yung buong pangalan niyo, sir, tsaka yung position niyo dito? Well, ako po si Diego Magpantay. Ako po ang National President ng Citizens Crime Watch. Wow! At kami po ay nakikiisa dito sa isinampang kaso ngayong pong araw na ito dito sa Office of the Ombudsman. Pagkat sa tingin po namin talagang merong nangyaring krimen dito. Lagi nga po namin sinasabi, in every government project is a crime. At dito, kung titignan mo po yung kanilang mga isiningiti doon sa mga proyekto na madali nilang nakawin. Although hindi naman natin sinasabi na talagang nanakawin nila yan, but ito po yung mga project na napakahirap pong masilip ng ating taong bayan kung ginawa nila ng maayos o hindi. Pero mayroon po kaming mga nakitang mga proyekto na sa ilalim po ng mga ahensyang ito na talagang palpak po ang karamihan na ginawa nila. Ayun. So, sir, ano yung
impetus, bakit ito, bigla kayong na, kasama na kayo dito sa filing? Ano yung Opo. motivation niyo dito? Hindi kami naman po, isa po sa advokasya natin, ang labanan po ang korupsyon. Nung panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino, kami po ang complainant doon sa Deng Baksa issue, Uy. na ngayon po idinidinig na yan sa Sandigan Bayan. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, kami rin po ang complainant doon sa ginamit na sports facility, na ito ay malaki rin po ang involved na pera, at sinampahan po natin ng kaso yung isa sa mga cabinet secretary ni Pangulong Duterte. At hindi naman pwedeng sabihin natin na kung panahon na po ni BBM na may nakikita po tayong mga problema ganito, hindi po tayo kailangang manahimik. So tuloy-tuloy po ang ating laban. Kahit pa sino po ang kasama natin, basta ang mahalaga po, nilalabanan natin ang korupsyon. Maraming salamat, sir. Tuloy-tuloy lang. Follow up din po kami pag may developments. Sige po.